Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Ara Janelle Ibarita Labrador from Bachelor of Secondary Education, Major in English, 2A. Sa bidyong ito, magsasagawa ako ng panayam tungkol sa karanasan ng isang taong naapektuhan ng Bagyong Tino. Maaari mo bang sabihin ang iyong pangalan, edad at taga saan? Ako si Rory Del Puerto, 32, taga-Ginsay, Danang City. Ano ang mga paghahanda na inyong ginawa noong nalaman mo na may paparating na bagyo? Naganda ng mga tubig, pagkain, at mga rechargeable na gamit. Noong nanalasa ang Bagyong Tino, ano ang pangyayari na inyong naranasan? Malakas na hangin, malakas na pag-ulan, at brownout. Pagkatapos ng bagyo, ano ang inyong ginawa upang makabangon sa trahedya? Dahil sa mga nasira, naglaba ng mga gamit na nabasa, yun lang siguro. Mayroon bang tulong na naibigay sa inyo ang gobyerno para sa inyong pagsisimula? So far, really good stuff. Ano ang mensahe ninyo sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay at nawalan din ang kanilang bahay? Huwag mawala ng pag-asa. Katulad ng bagyo, daraan lang din yan. At kaganda ulit ang mga pangyayari sa buhay. Ano ang aral na inyong nakuha pagkatapos ng bagyo? Maging handa lagi. Masunod dyan sa mga tambag sa LGU. Bakwit kung kinahanglan mo bakwit. Then, maging alert sa mga pangyayari sa paligid. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking maikling panayam tungkol sa karanasan sa Bagyong Tino. Naway magsilbi itong paalala na sa panahon ng sakuna, mahalaga ang pagiging handa at maagap. Hanggat maaari, lumikas tayo kung kinakailangan at sundin ang mga paalala ng ating lokal na pamahalaan. Hanggang dito na lamang po, maging ligtas, manatiling handa at mag-ingat palagi. Maraming salamat po.